Hello mga kainday ko! Ayan, another entry na naman tayo for today's video. Alam niyo naman mga kainday ko na today is Friday pero still may pasok pa rin ang ating inday. Dahil sa Santa Clara lang naman ang walang pasok ngayon dahil Caloocan Day. So ayun na nga, kailangan kong bumangon ng maaga para ipaghanda sila ng pagkain ng kanilang daddy. Kasi nga mga kainday ko, dahil hindi umuwi ang kanyang daddy kagabi, kailangan ko magpadala ng pagkain sa kanyang katrabaho. Kaya maaga talaga ako nag-asikaso ng pagkain nila. Inday Sofia mga kainday ko, para naman ay makapag-almusal si Ate Sofia bago pumasok sa school. Sinisigurado ko talaga mga kainday ko na nakakakain ng almusal ang aking inday dahil alam nyo ba na hindi yan mahilig magmerienda kapag nasa school siya? Alam niyo naman kasi mga kainday ko na kapag nasa school ka ay ilang minuto lang talaga ang break time kaya ang iyong Inday Sophia ay tinatamad na talaga yan lumabas. Tapos minsan nagdadala na lang siya ng biskwit galing sa kanyang lala. At dahil nga Friday today, kailangan ko asikasuhin ang mga basura dahil mamaya-maya lang ay meron na maghahakot ng mga basura. Nangiinayang naman kasi ako sa plastic mga kainday ko kaya ipinasok ko iyon sa aking sako. Kahit kuhanin na nila yung sako na yun ay wala akong pakialam. Charot na ganar! Alas 5 pa nga lang dyan mga kainday ko ng madaling araw ay talagang inasikaso ko na yung mga basura dahil sabi ko nga kay Inday Sophia, mamaya pag inakyat ko to sa itaas ay walang magbi-video sa akin. Kaya habang nandyan pa siya sa bahay ay kailangan kong magawa na to para naman ay masama ko sa entry ko para sa aking long video. Ang hirap talaga mga kainday ko kapag pinipilit mong mag-vlog tapos wala naman nagvi-video sa'yo. Kaya talagang kung ano yung libreng oras nila ay talagang hindi ko po yung sinasayang. Lagi po talaga ako nagpapa-entry ng video dahil isa po yung sa pinagpipilian ko at kinukuhanan ko ng palong video ko. At February 16 nga pala ngayon mga kainday ko, ngayon pala ay kasal ng aming bunso. Alam nyo ba na talaga namang ang tagal na rin nilang nagsasama ng kanyang asawa pero hindi pa po sila kinakasal. Nakakalungkot lang mga kainday ko dahil yung iba namin mga kapatid ay hindi na namin makontak. At hindi ko nga alam mga kainday ko kung makakapunta kami nila Inday Sophia to Dungkalib sa kanila dahil wala talaga kaming kapera-pera. Alam ko na malulungkot siya kapag nalaman niya hindi kami pupunta pero kung bibigyan niya kami ng pamasahe ay pwede naman. Charis, may ganon! Inakyat ko na nga mga kainday ko sa taas ang basura dahil maya-maya ay papasok na ang ating Inday Sophia. Wala nang magbi-video sa akin kaya ang sabi ko sa kanya, anak, bilisan mo, i-video mo na ako. Kahit wala pang nakastock doon ng mga basura mga kainday ko, ay ako yung pinaka-first. At buti na lang talaga mga kainday ko, nung tanghali, tinanong ko ang aming kapitbahay kung meron dumating basura. Buti na lang talaga meron dahil kung hindi, kawawa naman yung gilid dyan, matatambak ka ng basura. Ang kuhaan kasi ng basura dito sa amin mga kainday ko ay Lunes, Wednesday, Friday, talaga sa isang linggo. 3 times a day silang kumukuha ng basura. At ayun na nga, pagbalik namin sa bahay, nag-asikaso na ang Inday Sophia para pumasok sa school. Buti na lang talaga mga kainday ko ay medyo mabilis din ako nag-asikaso ng almusal nila. Medyo maaga kong na-prepared ang kanilang almusal. Kaya ayun, nakakain na ang inyong Inday Sophia at nag-prepare na nga umalis papunta sa school. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw po talaga yan na nalilate. Nabanggit ko na nga rin sa kanya mga kainday ko ng kasal ng kanyang tita love ngayon. Kaya syempre, hindi rin namin alam kung talaga namang makakapunta kami. At ayun na nga, nung mga pananghali mga kainday ko, ay chinat ako ng aking kuya. Akala mo ba naman ay talagang magbibigay sa akin ng pamasahe? Ako makasabi, puntahan ko daw ang aming bunso dahil wala naman daw ibang kapamilya. Ang hirap talaga mga kainday ko kapag pinanganak kang mahirap, no? Kasi palagi mong iniintindi yung pamasahe at kung ano-anong ibibigay mo kapag merong nag-iaya sa inyo, lalo na kapag may okasyon. Ang hirap lang pumunta kapag wala kang regalo mga kainday ko. Dahil bukod sa pagchichismisan ka na, ay talaga namang hindi rin maganda sa pakiramdam na basta ka lang kumain. Ay, charis may ganar! Pagising ko nga ulit yan mga kainday ko ng mga alas 10 ng umaga ay naligo na ako agad at syempre may pa-makeup ang inyong Inday Maria. May pa-kilay-kilay at pa-blush on kasi alam niyo naman mga kainday ko na kapag nagre-reels ako ay talagang nagkikilay ako mga kainday ko para naman magmukha akong maganda sa inyong paningin. Ay, charis, may ganon! Hindi talaga ako mahilig mga kainday ko ng kung anong-anong mga anik-anik sa mukha. Basta lang ako makapagkilay ay talaga namang pwedeng-pwede na sa akin yun at pak na sa aking pakiramdam ang makapagkilay ako. Alam niyo naman ang yung Inday Maria ay kilay is life talaga. Bahala na kung hindi bagay sa akin o kung pangit ang pagkakagawa ko sa kilay ko. Basta ako mga kainday ko, malagyan ko lang itim o brown na tinta ang aking kilay. Feeling ko ay maganda na ako. Cherries vegan art.
Kahit late na nga mga kainday ko ngayon, ay pinilit ko talaga makapag-voice over at makapagawa ng long video kasi sabi ko nga talaga sa inyo mga kainday ko ay kailangan araw-araw meron akong entry na long video kasi sayang naman kasi ang ads na nalalagay sa aking mga long video. Malaking tulong din kasi mga kainday ko para kahit pa sentimo-sentimong dollar lang ay may nadadagdag sa aking earnings. Kaya kayo mga kainday ko, kung kayo man ay nagkakaroon ng violation, restriction, o kung ano-ano pa, ay ayusin lang natin yan at huwag tayo agad sumuko. Huwag tayo agad naiinip kung mabagal ang proseso. Dahil alam niyo ba mga kainday ko, bago ako nakasahod sa pagiging isang content creator, ay umabot muna ako ng 7 months at wala pang kasunod yun mga kainday ko. Kaya alam niyo ba kung lalo kong sinisipagan dahil gustong-gusto ko talagang makasahod na ako buwan-buwan. Kaya araw-araw talaga ako nag-upload ng long video kasi sayang naman ang pa-ads ni Daddy Meta. Kaya kayong mga content creator na nag-uumpisa pa lang, huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip kasi hindi naman talaga madali ang magiging isang content creator. Kaya nga pala, kung sinasabi sa inyo, kung gusto niyo maging isang content creator, handa kayong magsakripisyo ng ilang buwan na walang sahod o ilang taon pa dahil wala naman talagang madali at meron tayo kanya-kanyang pag-usbong dito sa pagiging isang content creator. Ang dami ko kasing nababasa sa mga comment box na minsan ayaw na nilang ipagpatuloy dahil ganito, ganyan, may restriction sila, may violation sila, basta kung ano-anong reklamong naririnig ko sa kanila. At ito na nga mga kainday ko, nakarating na ang ating Inday Sofia galing sa school at pagkadating nga niya mga kainday ko ay pinakain ko lang siya ng lunch at nag-asikaso na rin kami kasi binigyan kami ng pamasahe para kami ay maka-attend doon sa kasal ng aming bunso. Nakakalungkot lang mga kainday ko kasi alam mo yung ang dami namin magkakapatid pero ako lang yung pupunta doon. Buti talaga meron na akong 2 anak kaya kahit papaano meron ako nakakasama kapag ganitong mga okasyon, may nasasama ako. At syala, segue lang tayo mga kainday ko. Ang taray naman, ang sexy-sexy naman ang aking Inday Sofia. Talaga naman namang bagay na bagay sa kanya ang kanyang dress. Oh my gosh! At nasa jeep na nga kami niyan mga kainday ko at syempre may pa-video ang iyong Inday Maria. Alam niyo naman na nasasanay na ako kahit pa paano nagvi-video ako sa mga public place. Kinakapalan ko na lang talaga ang mukha ko mga kainday ko kasi kung hindi ko yan gagawin ay paano ako makakakuha ng aming entry. May pahay-hay pa nga ang inyong dudong kalib dyan at yun nga nagpa-video din ako para makita nyo kung gaano ako kadaming batang kasama. O diba ang saya-saya. Ngayong araw din mga kanday ko ay sinicelebrate ko talagang aking 21k followers. Nakakatuwa lang mga kanday ko kasi last week lang ay 20k followers lang ako at ngayon ay meron na agad na dagdag na 1k. Alam niyo ba mga kanday ko, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil patuloy kayong sumusuporta sa aking mga videos, sa aking mga reels. Sana mga kanday ko ay na-inspired ko kayo na ipagpatuloy ang paggawa ng reels, pagbablog, paggagawa ng content kasi alam niyo ba mga kanday ko, ako talaga, ang dami kong pinagdaanan. Minsan pinanghihinaan na rin ako ng loob pero hindi po talaga ako sumusuko kasi naniniwala ako na hanggat nagpapatuloy ka, hanggat tuloy-tuloy ang gawa mo ng video, hanggat nag-upload ka ng reels ay magbubunga at magbubunga din yan balang araw. So ito na nga mga kainday ko ay nakarating na kami sa lugar ng aking kapatid. At medyo, buti na lang talaga alam ni Inday Sofia papasok doon. Kasi alam niyo naman na simula nung nasisaryan ako, ay medyo makakalimutin na ako sa isang lugar. Dinala ko nga dyan mga kainday ko yung plato at baso na binigay ng mom ko sa PC noong Pasko. Kasi hindi ko naman din kasi talaga nagamit yun. Kaysa naman wala akong bitbitin sa aking kapatid, ay dinala ko na yun. Dahil nakakaya naman, wala na nga akong pa-cash, wala pa akong gamit o regalo na ibibigay. O diba ang saklap? At konting kwentuhan nga tayo mga kainday ko, naranasan nyo na ba na mayroong ikinasal sa inyong membro sa inyong pamilya o kayo mismo ikinasal na ayun ilan lang ang pumunta na nakamag-anak ninyo o mga kapatid? Ako kasi mga kainday ko sa totoo lang nung kinasal kami ng inyong dudong JR ay ang pumunta lang talaga noon ay ang aking bunsong kapatid tapos ayun wala na halos sa side na ng aking asawa. Nakakalungkot pala no kasi yung tipong isa dapat yun sa pinakamahalagang parte o memory sa iyong buhay pero parang merong kulang. Yan palang kasal ng aking kapatid mga kainday ko ay kasalang bayan yan. Nakakatuwa talaga doon sa may Quezon City kasi alam niyo bang na merong programa doon si Joy Belmonte yata yun sa may circle. Kasama kasi sila sa
napasamang na ikasal ngayong February 16 sa Kasalang Bayan. Nakakatuwa lang talaga kasi kitang-kita sa mukha ng aking kapatid na masaya siya. Ilang taon na rin kasi silang nagsasama ng kanyang asawa pero hindi pa rin po sila nakakasal kasi syempre alam naman natin na kapag nagpakasal ay hindi rin biro-biro ang budget. Lalo na kapag sa West ka nagpakasal mga kainday ko, talagang may bayad ang judge. At buti na lang talaga mga kainday ko ay merong kasalang bayan. Kaya ayun, naikasal na rin sila. At sila pala ay meron ng 3 anak. Isang babae at 2 lalaki. Oh my gosh! Basta palagi ko lang talagang pinagpe-pray kay God, mga kainday ko, na kahit anong pagsubok ang pagdaanan ng aking mga kapatid sa piling ng kanilang mga kanya-kanyang partner sa buhay, ay sana iwag nilang hayaan na sila ay maghiwalay. Basta patuloy nilang mahalin ang isa't isa, magkasama nilang harapin ang hirap ng buhay at paaralin nila ang kanilang mga anak hanggang sa ito'y makapagtapos. Dahil ang hirap mga kainday ko ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Sana ay huwag nilang itulad sa kanila na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Pilitin nila na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Dahil pa rin yun mga kainday ko sa kanilang magandang future. Ay, parang inulit ko yun na. Kapag mahaba talaga yung long video mga kainday ko, no, kung ano-ano na lang yung pinagsasabi natin. Alas 8 na nga sila ng gabi nakarating dyan sa kanila mga kainday ko kasi doon ginanap ang kasalang bayan sa may circle sa may Quezon City. Pero hinintay pa rin namin sila mga kainday ko kasi kaya nga kami pumunta para makita at masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. So yun lang po.